Development Officer, Provincial Human Resource Management Officer, Mr. Noli Valencia. Kauban sa iyang mga angels, si Aimee o si Oyen. O niya, kauban sa nato atong mga higala sa media. Okay, sa ako na masulti ka kanina, atong guest, karong buntaga, si Mr. Noli Valencia, atong Human Resource Management Officer. Sir Noli, imuhan ng microphone, Sir Noli. Yan, mga may imuhan opening statement. Maing buntag, karong buntag, imbita mi sa PIO, mungkuha na ng kapistorya. So, ang among office, which is under the Provincial Administrator's Office, doon na mi slide na i-present, kung sa'y among nahimo, pinaagi sa paningkamot sa among Provincial Administrator, inabagan sa pagtugod sa atong Gobernador, Hilario Davide III. Gabi na sa paghatag niya sa atong budget sa training na na-transform ang among office sa among strategy o kang among goal sa mga empleyado sa Kapitolyo. Given that much budget, we were able to do this to all employees in the provincial government. No? Supportive kaya na mo ang gobernador, labi na ang among provincial administrator. So, with these slides, makita ninyo kung sa'yo among na-achieve last year, niya amon sa nang continue this year, no? So, kung tigaan may gamay ng higayon, pag-presenta sa among slides, moingon, picture speaks more than the words, no? Siyata, so then, Zernal? Pwede na. Okay. Muna yung key result area, muna yung resulta sa among strategic planning. Employee profile. Kaning as of June 30, muna yung pagsugod ni Go Davide, no? Muna yung atong status, muna sa ni pagbiya ni Go Gwen. Yeah, as of now, muna ni atong profile. Ano niya atong personal training and development diin gitigaan ng dako na budget, no? Na approval sa sanggunian. Mo nang na-transform ang among opisina ha, pinaagi ani nga kami gitigaan ni gigayon nga makatabang sa tanang empleyado sa Kapitolyo. Sa ani ang team building. Wherein all offices nga nakahigayon naka-experience sila kung sa ang team building, no? At kung una, wamyo sila. Sa last year pa niya? Oh, last year. Pero nagsugod sa tao, follow through. Ilan naka-opisina o departamento ang naka-follow through na, sir, so far? Mga, I think, mga 60% na ta. Dini sa executive, mula guro-turog na ta, naanan taron sa district hospital nagsugod. Okay. Kani mo atong 5 days orientation seminar, gikuha niya na to sa hapon, no? Ngay sila good kuan kay sila nga may sila sa management bitaw, office management. Mo na nga ato silang gisunod kay maayo mang i-apply sa atong opisina. Ang sa hinapon, mo ni nag-ingon Sherry, Sheton, Seso, Sikitso, Sisitsuki. Kung atong i-translate in English, sort, straighten, shine, standardize, and sustain. Simple na kayo. So, literally, ang kaning kaizen, mo ni giingon og improvement is an approach to productivity originating in application of the work of American experts such as Taylor and Gilbert by post-World War II Japanese manufacturers. Na-proven mo na. Ang tananing opisina, doon natay seminar ani o workshop.
mag-follow through sa tani. Kaning strategic planning, atong una, department heads na yun, kung nadag ko mo ang strategic planning, dili ka-input ang gagmay empleyado ba? Karon gipaminaw na sila. Ang ilang mga idea, gi-appeal na nato. So, tanang department ni agi og strategic planning parihana mo. Moto ang result ani mo tong key result area unsay atong buhaton sa tibok tuig ang atong mandate sa opisina o ang angay natong i-frontline services, no? Sigog sa ilang opisina mo'y nangunay. Kani sa amo sa Attorney Mark Tolentino. Kani mandate ni balaon ni Citizen Charter ngali na-incorp na mo ani, nakaibawa na mo ani, no? Mo ni gitawag og ARTA, Republic Act 9485. Nya gi-implement ni sa civil service, sila ang watchdog na ni kuyog sa DILG. Ang mo ni inyong makita sa kada opisina bitaw, ang Citizen Charter, no, is an information billboard listing the step-by-step procedure of services available. Unsay gihatag ang serbisyo anang opisina, ha? No? Kinsang tao ang responsible sa anang klase sa serbisyo o pila ka oras mahuman yang serbisyo, ha, sa atong ihatag sa atong mga kliyente. Ang sample ni mo ni makita ninyo kada office. Mo ni gitawag na tog Citizen Charter, makita diha ang unsang serbisyo, kinsay responsible og pila ka minuto. Karon ato nang gi-update kay nguban sang serbisyo mo nang updated na ba na sa bagong serbisyo. So karon ang among kuan na sa opisina ang pag-update sa Citizen Charter. So ang monitor na to ni Civil Service Commission. Mo ni ang employees benefits ang nadawat sa mga empleyado ni sa Kapitolyo. Basically, ilang salary, 13th month, cash gift bonus, kanang pera, personal economic relief allowance, ang rata para ni sa department heads o kinsay naigo sa DPM circular na kinsay makadawat kung sa salary grade makadawat og rata, no? Dili ni tanan. Hazard pay selected lang sa ubang offices o empleyado wherein doon na sila hazard silang trabaho. Yan, subsistence and laundry allowance na sa mga district hospital. Uniform allowance ang tanan. Productivity incentive bonus, benefits tanan. Year-in bonus tanan. Accident insurance tanan gyapon. Kanang accident insurance on top pa dyan na sa among naananaan sa DSIS na mo, no? Lain dyan na siya. Daghan na nakabera na tao. Then we have a career enhancement program na competency-based evaluation. Atong una good na ang empleyado din suod lang, no? Sa high, mostly di mo yun makuha na to. Political ang kuan ba? Pero karon even though political, basta qualified lang, mag-agi sa examination, makita na nato sila, asa sila maanay. Ang ilang competence ba? Kung sa ilang trabaho bitaw, mo giingon, ihanay na nato o ipasok sila sa sakto. No? Kaya naman mo yung ubangon na, anak ng kalingkod ng opisina, ha? Huwat na kung si trabahoon. Karon ato nang hinay-hinay. Asa ilang competent ato na nato patrabahoon. So, naghatag tag exam sa casual, sa job order, o sa permanent. Ato na nang isugdan. Then, kanang sisterhood na to, kanang kuan, gitigaan sa naghigayon ni Go. Atong una, wadyo may katilaw na, no? Ang katulad yung kuan. Karon, si Go, basta parte kung sa subject matter na kuan sa atong sisterhood, iyaming tuboy, no? Ginominate. Aron maka-appeal tana. Gasto na sa atong sisterhood, ha? O anay gasto sa probinsya. Ang sisterhood na to, may nagasto na mo na pag-ato sa ilang lugar. Usaan ni ang busan.
wherein ang theme pag-ato na mo is Global HRD and International Cooperation. Last December 2 to 5. Sponsored ni sa Busan City Government o Busan Foundation for International Activities. So nagpasalamat mo sa gobernador na sukad-sukad ang karon ang kamong opisina ang gituboy niya or ginominig pag-participate aning programa sa atong sisterhood city. Mao ni ang among na-experience dito. We have a forum kuan sa Manila sa mga basic nila nga tour sa significant places na ilang natabang sa atong sisterhood like sa agriculture, doon na sa sila. Mora ni ang among na-obserbahan dito nga gobyerno tuod pero maayong pagka-manage ba? Labi sa flow silang kwarta, mga private, no? Uwa ko ka-experience sa dinidapita dito sa ato. So, sa ilan ako, ang ilang linkage ba? Grabe ang ilang linkage. Mao ni lahat. Ang objective sa BFIA. It is a non-profit organization, pero ang chairman non-profit, pero ang ilang chairman dito, vice mayor. Ato, tagsanong kita din sa ato. Lahi sa ato. Morning participants, Cebu, Shanghai, China, Bangkok, Thailand, Yangon, Myanmar, Fukuoka, Japan, Barcelona, Spain, Chicago, USA, Thessaloniki, Greece, o Tijuana, Mexico. Mao ni among delegates kauban dito. Office ni sa BFIA. This during the forum. Kuyog na mo ang consultant nato si Jing La Chica. Na nag-practice ko ana kaya kung tiil na ko anan. Mo na itong presentation to present nato sa atong paper dito sa Busan. Si Oyen to asol akong kani. Si La Chica, atong consultant, ako si Oyen. After the forum na group picture. So, salamat. Ano ito yung answer itong parang ilang nga kon. Okay. Doon na ipangutan lagi ka sa itong mga higala sa media. No. Mr. Valencia. Anay, buntag. Pila man ka casual nga nahimong job order kung nanong nahimong isang job order kung asa ning dapita ng opisina. Ang mo expound na natin ang iwan ni Oyen ang Ako na lang padayon sir, nagpadayon mo yung programa nga huwag magsinama makot. Kato bitang always may mo sa inyong mga ang service of Windows Pan sige po na nato. Gisige na nato, gi-insert na nato ron. Nasa CD ha. Ang katong giingon ni Mogod nga ang casual nga gihimong job order. Ang tungod na sa itong competency base, no? Na kuha naman ta, based sa competency base, kung dili sila ma-continue, pero gisigi gyapon sila hire, wa-waing trabaho, mo nang ibutang lang sa job order. Ang di address statistics. Mga 15 to sila kabuo ang casual na job order, mga 15. Oo, mga 15. 1.5? Wala pa exact number dili, pero ako mga 15. Ano man sa nahimong job order? Kato akong yun ang competency base o sa sana. Unya, wa na sila kuhain na hindi siya trabaho. Gitanaw sa sila na umu-improve sila ba? So, umu-improve sila, tigaan sa silang higayon. Asa rin ang opisina mo sir? Kung ano to sila, may tagaan to sila o chance na
katong sa executive bitaw nga gi-assign dito sa legislative. Then gikuha sila, gipa-transfer dili sa executive kung giingit sila funded ba. Then i-choose man sila, stay sila sa legislative pero job order sila. Ang job order no employee-employee relationship, pasabot ana no work, no pay. Di pareha sa casual nga makadawat sa mga benepisyo, maka-earn og leave credits. So job order ka, sweldo rin ka. Masakit ka, wa kay leave credits, so no work, no pay. Leave. Sir, sa iba, sige pa na ng mga random drug testing, ilan na good ka empleyado, job order, casual or permanent, ang nataktak na? Ang wala mo mada ang figures, pero ako ang mga hinumduman, no, mga more or less 4 or 5, no? Ang katong kuan jud, mostly job order to sila. Wala yung mga permanent, sir? Wala yung permanent, ano na figure? Dihay permanent sa engineering o sa kabuok. Dihay permanent. Pero giagi to o kuan ha, wato inditso, giagi to sa CODI, sa Committee on Discipline and Investigation. Gipatubag dito siya, gipatawag na to ang kaning sa ang Joey Herrera o ang katong nag-extract sa kanang blood testing. Unya, gitigaan to siya chance pag-contest sa iyahang result. After which, wala naman yun siya, mo to na gidismiss. Wala na ni file complaint. Wala na siya nireklamo or wala yung formal complaint ni file complaint. Doon na to siya. Ewan sana ang imong department head man mo complaint this CODI. Musangat na gani kas CODI, doon na yun ay formal complaint. No? Mga mo na-process doon, basta permanent ka. Pero casual ka or job order, kay wala kay security of tenure, no? Anytime man ka. Casual gani ka, anytime gani ka nga sabi ang imong sa dako kayo na proven jud makat dayon ang imong solusyon. Pero sa pagtaktak niya, wala na siya ni-file o reklamo. Wa man sa mo file over consideration. Next question. Napay-follow si Liz. Sir, ganang, ang kanya ito mag-ipa-outsource ng mga empleyado? Ang katuman ang una katong sa hospital. Katong panahon ni janitorial mo to siya o katong sa hospital bitaw nga mga maintenance mo to outsource panahon tong government. Karon ang outsource na nabiling ang aton mga blue cards o janitorial. Sa pa'y pangutana. So no, na ako'y clarify, doon naman ko ito yung mga ugun-hugun na doon na tayo early retirement. Kung sa'y kuha na, is there truth to that or? Dili na matawag na kuan, gilain ang nga na. Bisa ko na voluntary early separation pay kay yung mga early retirement maigot ta sa GCIS sa balaod kay usa ra yung retirement ang kanang balaod sa GCIS, no? Parihara na ron sa national kana ilang rationalization plan. So ang atong gitawag din voluntary separation incentive plan. So say status na karon. Karon ang status ana hapit na kay nagkuan lang sa budget, no? Gikuan na IME, ako kang gihatan ni IME for further kuan na kasi naghandle sa comparative ang ihimo nga pila yung magasto kung ang tanan ni apply our mga bill alang BISP. So, yan pwede siya IME mo expound. Pila ka po may ang kuan kanang ni-apply? Ang sa among listahan 155. So once tingali kung ma-approve na siya ordinance of resolutions, then it include naman sa damog submit ang implementing rules and regulations. Igo na lang mo sponsor ana si board member Calderon. Mupili siya og options sa best nga options para nga i-offer sa mga employees. Kanang 155 ko ana siya kanang posible nga ma-approve na tanan or doon na Naatay capacity kay na naman tay nag-budget naman taan na last year. Na may ang among proposal na is 91 million. Mm-hmm. Pero ang i-approve sa budget 64M.
So nag-work mi din haan nga budget. So, Mao lang na ay options ba sa offer depende sa age. So doon ay possibility to 155, doon ay di ma-appeal. So, Mapil gid siya. Mapil. Madungagan pa gani na siya kay Oo. nag-supplemental na midaan just in case daghan pang gusto mo avail. so 19 from 91 to down ka to 64. So doon ay mga adjustment sa benefits nga ilang madawat. Wala. Wala. Yung paningkaputan sa budget officer nga mabalik tas 91 gani. So karon pag supplemental budget iyan na galing papunaan da no 20 or 50. 15. 50. Nahimo na siyang 79. So suod na jud. Okay. So karon sa atong expectation nga Basin mga next week ma-finalize na namo tanan og unsay option mapilian. Then i-forward sa provincial board member for resolution of ordinance. Asa mo age bracket aning nang-apply sa Ang atong early? gi-offer ana nga age group ko ang 51 to 64. Okay. Pero lahi ang 60 to 64 og rate ha. Doon sa ikuan, doon sa Okay. pila ka brackets, pila ka Retirement age naman yun ng 60 to 64. Pila pa na There sila are ka? three groupings Groupings. or three priorities. Ang atong priority is 55 to 59. Pero dinha pa namo ang offer, rate of offer mo pa yamong gi-kuan din ha. Gi-deliberate. 55 to 59 mo siya mas dako og offer. Yes, mas dako og offer. Then ang sunod ato nga priority 60 to 64. Pero murag ang offer din ha fix na gyud. Wala na yung nausab. Then sa 51 to 54 mo na siya yung third priority. Okay. Doon na ba yung mga kuan, high-ranking officials na apply? Na yung mga interesado. Pila ko po? Basta kay kani nga kuan favorable sa salary grade 15 and above. Wala kayo ng interest sa 15 and below. Some more questions? Ito mga gwapa din, amiga des doyo? O mga gwapong amigo? Sige na, tayo. Sa DSM, Sir Roland Tulio. Ginagmay na niyo kung na gusto lang yung bihibaw mga publiko, pila ka po empleyado tanan, all in all sa Kapitolyo, and regular and also the from casual to job order. And then what about those positions nga mga OIC pala, yung sa plano karon sa Provincial Capitol? Ang kanang OIC, ang kanang palihog ang atong slide, gatong employee profile. Kani, mahonay siya, sir. Ang atong plano sa OIC, ang sa hospital ato nang isugdan. Ang OIC sa hospital ato nang ipahiluna, no? Kumana sila interview, niagi na sila sa PPSB Bank, gisabit na natong gobernador. OIC sa hospital, klaruhon na to. Ang sa mga opisina, ang katong way problema nga posisyon, ipa-open na sa niya na. Pero napay pending nga kaso, dili yun na ma-open. Mapabilin yun na OIC ang assistant department head. Sir, gusto sa gilive mo rin uban sa radio. Gusto nila mabisa, mabati ang conget. Ano yung tag? Basa na, sir. Ganito yung microphone na misa ini. Kaya aron na dungog sa itong mga tigpaminaw. Igilive mo nila uban sa radio station. Ang total ani 1,976. 920 ang permanent, 594 ang casual, job order 1,233 ug ang outsource 229. Total of 1,976. 1,976. Pila ang OIC ano, sir, no? Ang OIC na to ron, budget, treasurer, ang sa Penro. Narito yung pangutana si Roland nga, unsay action nga atong buhaton bahinan ng mga OIC nga ba sila chance mga regular sa ilang Kanang OIC, qualified yun sila, no? Pero maghuwat ang tanggo o ano sa opening ng kaning offices nga way problema. Pareha ng Penro. Ano sa siya mo open ana mo fill up, maghuwat ang niya na. Pero however kanang budget, doon na pa manay kaso, treasurer, doon na manay kaso, di pa yun ka-open until ma-finalize ang kaso. No? Kay mo appeal pa man to. Pareha itong niingon nga sa
Court of Appeals nga from dismissal, 1 year suspension lang. Pero mo appeal pati nga lang yung ombudsman. So, maghuwat pa yun na final decision. So, OIC pa yun na sila. So, unless nag-resolve, dito ka po Dili, kay ang posisyon lisod man kayo. Kay na may kuan god na may kuan sa korte nga 1 year suspension ra. So may chance nga mabalik sila. Pero however subject to final legal decision, no? Maghuwat na. Pero katong uban nga naradyo ng gobernador, no? Parehas PPDO. Ang tanaw nila nga nanay competent and qualified tingali, mo-open tingali sila, no? O na okay ra ang pagda sa OIC ron kanang assistant department head, kung okay pa, kontento pa tingis go, mientras tanto adili sa tingali. So ako di jud ko ka ingon sa akong kagalingon because it is the management decision. Kang gobernador yun na, iyang pagnantaw ba naon sa pagdaong opisina, no? Iyahala na like Penro, wa man ay problema, wa man kaso, no? Si Attorney Chad may nagdadiha o ang PPDO. Ang kuan bitaw, gisudlan naman ang engineering. OIC man si Hamura itong una. Siya na yung provincial engineer ron. Si Ma'am Alma Sibunga, sa assessor itong una. Siya na yung provincial assessor ron. No? Gisudlan yun ang go. Hinahinay natin ay, nagtanaw natin nga si Go, ang mong sa qualified nga tingali o sa mo abli. Kay management decision man na. Doon na pa yung mga pangutana. Itong mga higalay kan sa print media. Okay. Michael, sir, sa Freeman. Sir, kumusta ang status sa pag-hire sa mga employees sa personnel sa mga hospitals nato? Ni-increase ba or hinay gihapon ang pagsaka ay karon gi panikamutan ni Gov nga mas mudagan ang personnel nato, pero tungod sa kanang murag budgetary requirements or nakahamper sa pag-hire kay tungod sa sweldo, murag gamyan na siguro, pero misaka ba, sir? Oo, dili ingon nga kang Gov yung preference is health. Nagsigimig open on sa health, nagsigimig interview, no? We have open 98 positions, no? Nya moto kung ingon katong OIC bitaw katong dunay pangutana ganiha, gipahiluna na nato tanang bakanting iron nga nag-OIC sa hospital. So katong isabit na namunggo para nato niya pagpili o pagkongkor o ang unsay gikuan sa provincial selection board, ang makakongkor to sila, ma-appointed na to sila, dili na to sila OIC sa chief of hospital na. Sa mga medical specialist, nagsigit interview. Humanda sa mi sa face, niagi na sa mi sa provincial selection board, amo na sa nang iduso dito ni Gov ang medical specialist, ang mga medical officer, no? Amo magulaning tungod sa kadaghan ba? 98 amo lang gi-face by face. Ang karon na nami sa humana sa mi sa nurses, medtech, ragtech, no? O dentist. Sir, namin work figure, estimate lang kung pila ang kinahanglan nga, pila ra ato na-achieve so far. So, karon ang i-open 98 positions na. Kaya ang uban, ipa-funded pa man na. Basit ka itong pag-supplemental doon na nag-ifundingan. So, na nag-ifundingan po, sige na sa ta. Usa sa mga concerns po, sir, kini delay daw sa mga sa sweldo sa mga sa mga JOs nato sa hospital. Sir, Hindi, kaya no, na-answer na ang delay sa GOs, pero usually, i-follow up yun na namo, no? Kaya amo yun ang kanang gitutukan niya, ang gisubay nga, no? Mostly, one, gobyerno mangod ano, igbayad ang kuwa mangita yun na, di man ta ka-release o kwarta o kuwag ang mga documents. Mostly, ang sakit yun, diri as mga doktor, ano ilang biometrics ba? Dugay bitaw kayo ka-fill up na yung mga blanco. So, ang pre-audit, di yun na ipalusot. Mungutan na dyan, nga ni. So, amo na nang na-cure, ang mga AO anang i-contact na monitoron yun na ang ilang mga DTR. Ikaduha, kaning bangko. Di man sila mo
giveaway sa ilang requirements. Kana bitaw mong kuha tag ATM, no? Ya mangayo mo yun na sila o kanang official document ito like your address, labi yung billing ba. Usahay ang ihatag sa doktor, ang iyang isuwat diri og iyang official billing dili magtukma. Niya ang bangko di yun na mo giveaway kamo, kasuway mo giveaway bago ng bangko. Stick to man yung kaya na, usa na makalangay. Unya, ibutang ta sa payroll na inapo ka buok, usa ka buok badlungon, siyam ka buok butan, damay yun itong maangin. Tumuto akong ingon mga iyo, in case ingon ana, himo nyo payroll, na gani di comply, ibilin nyo itong badlungon, haron dili maangin ang mga butan, no? Haron, usaray atong paluhon, butsiron lang to siya, no? Amo lang ipangyayaw paagi jud. Ang first salary gani nila dili gani bangko, gichiki jud na haron makadawat jud na sila, haron maka-comply sila sa mga requirements sa bangko. Ang gaduhan nilang bayad mo na ato na sila sa ATM. Okay. Si Anana si Astra. Sir, Ma'am Ethel told us na out of the 920 ka mga permanent employees, about 600 lang ang nakaduso silang statement of assets and liabilities and net worth karong tuiga para sa December 2014. Unsay mga lakang nato, sir, para makabot na nato na ang tanan unta maka-submit kay human naman ang deadline pag April 30, sir? Ang dugay na niya, no? Usually kung government ka, labi permanent ka, no? Ang permanent na may require ko dani. Igsuod yun mo file kag assets. Every April, musumit yung ka na. So, amo pa lang tanaw sa among office based sa among na-remit sa ombudsman, no? How many are they na what yun ka-comply? Kay they are given advance notice, nag-memo na tani. So, once makuha na to, ato na silang padadag suwat, kay basi, ningon lang sila tungkol sa kagamay silang posisyon, or ang ilang asset, kinanglan kay negative. Pagkani sila, mo man ningon mo ba, ang nanong mo file pa maming salin ka, negative man nila. Muslim, murag, para nila wa importance ba, pero kuyaw din silang panabaho. Amo na silang informal. Nga, pa-explain no, na anong dili. Nga, o, mukuhan na sa ombudsman mo, dawat ba sila o late filing. No? Nakasilot ang konan or failure to file, nakasilot ang ombudsman. Murag, doon natin nga sa, kay i-appeal mo na sa 6713 Code of Ethical Standard. No? Munang, ang uban baliwala, pero kuya, ang implication niya ang iba. Sir, lain na pangutanagan lang ako makahibalo, sir, kung pila ang atong total nga gigahin sa budget for 2015 para sa sweldo sa atong mga employees. Wa baro na ko diri kay wa man ko mag-expect kay ang budget kuan man muna, wa ko ka pala magkada sa plantilya ba. Aling mo total pero ang kadto ka sa opisina matigaan di ka kay na may budgetary plantilya sa mo. Sir, pero wala tay approximate lang or estimate lang. 55% that dili ta mo exceed o 55% sa atong annual patutuan bitaw, sir. Oh, Dapat di siya mo exceed o 55. Kung natay 3.8 billion na IRA, and then including katong mga other income, dapat dili siya mo exceed o 55%. More or less. More or less ingon ana. Oh, 3.8 na. Murag, dili mo lapas 55% sa atong budget karon. Yes. Sa IRA. 3.8 billion. So, multiply mo o 55%. Okay. So, more or less, Yeah. katuma sa 3.8, mga 1.9 for PS din siya. Okay. Thank you. Kinsa pa ito na ilaing pangutana? Nunoy, follow-up. Curious lang po, sir, no? Pilang binatagtag na itong matuwanin, katong matutan nga alis-alis, o katong matutan nga nag-inom sa ilim ng makaupo. Pilang magin? ang katong ilimno nakahubog katong sakpan siguro yung nakasakop mga 5 to sa kabuhok. Katong alis-alis niya na abot ni tag 5 po. That's the order. Oh, mga na po. Pero ako pa na i-confirm ha. Estimate lang na.
o kaning kuan mo na may rehab, no? O ma-proven nga maayo na sila para sa kuan, doon na may chance. Wa may ingon tingali nga kuan. Wala ay pangutanan? Okay. Sir, pala lang ko ang kuan kuan sir, tingin ka na i-maintain positions open sa tanan ng hospitals. Oo. We open all. Ang actual good kuan sir, kinahanglan ng workers. Sobra pa sa 98, nagalaman naman ta based sa budget na nga kanang posisyon na funded. Mo bitaw doon na question ng uban nga uban pa ang funding. Pero karon tingali supplemental, nga mo supplemental amo panatanawon basing na yung ubang posisyon nga gi-funded na. So katong na funded na o katong dunay nang retire, wa mo ti problema no ta i-open sa tunato. Sir, more or less pila ka actual needs nga workers. Actual need. Ang actual need karon na complemented man ko na ito sa job order, no? Na job order labi mga nurses. Ang atong actual need good magdepende lang na sa level sa atong hospital. Kung mag level 1 taron, ususutay na ni Dr. Inosolanggo upat pa makabuk hospital ng level 1, doon na yun ay number of employees kung mag-leveling ta. Unya, anhan na ta makadetermine ang atong actual need. Kaya og plantilla base lang katong karaan Manila ang classification sa hospital kanang 10 beds lang, 25 beds nung ana ba. Ang mostly ana kung 10 beds ang ilang 130 personnel sa na. Pero however, ang mostly good ron ni up man ang ilahang kuan kanang daily average ba sa patient ba. Muna nga gi-augment na nato sa mo na ni saka ang atong job order o contract of service. Mo ni sa cause na ang job order na sa hospital dako ang atong contract of service to complement sa atong mga permanent. Okay. Anjik. Good morning, sir. Amo pangutan na pila na ka mga employees sa PDRMO ang casual or permanent na yun since usam dyan sa mga department na crucial sa bagan. Amo nga receive nga reports pagnyagi pa ito nga sagad nila mga job orders pa dun so lisod kaayo para sa usa ka sa ilahabang office nga magpadayon, especially ang uban pwede ra makabiya dayon. Ang PDRMO good atong sugdo na istorya na bago na siyang mandate ng office. Sa panahon ko buwan na ang kuan pa yun na kinanglan na og tulo ka permanent position haron doon na lay PDRMO. Usa ka head, tulo ka staff. So mo to si Neil Sanchez og tulo ka staff. Unya suportaan ang casual. However, doon na joint circular nga bako na ni Guwa, joint circular sa Express Service, DBM, DILG o sa National Disaster Office bitaw, mo na nga pwede na mag-create og department. Mo na nagpadung na taana ron, naghimo ng organizational chart, staffing pattern na to complement yun a full department PDRMO. As of now, job order lang sa ang gipuno sa kanang upat na posisyon na created, permanent position. Kamusta na department, sir? Basig gitanaw na, gi-review ang staffing pattern ana niya i-propose na sa board kay na may joint circular ana. So, pili needed nga employees in one office, like sa PDR mo bilang kinahanglan or at least pila ka personnels ang needed para ma-as ma-funded siya as PDRMO office na gito. Ang sa civil service good kung create a department, ang one division kinahanglan 2 section, no? Mostly ang one section at least 3 personnels niya ang so duha ka section 6 ang usa ka division may go na more moabot na tingali mga 10, no? So karon based sa memorandum circular joint circular sa anang upat ka agency ato ang guide dito ug pila jud ang
atong full PDRMO. So, pila ikaduha po, di man gud kapataka yun o full blown kay na naman yung mga department daan magbantay sa ta sa 55-45%, no? Kung dili lang ta mula pa sa 45%, makapuno ta og daghan nga empleyado. Kay na may daghang department daan, no? Katong mandatory department ba o mag-create na sa taron unya musubra na di yun ka-create of full, no? Kung may exemption to that effect, ang exemption na ba na for the first year na, di, o mag-create ron yung second year. Mo bitaw na pag seminar ana, mo yun nila pangutana, kung saan man nato pag kuan, sinani pag sustainer na ika-second year, di naman ma-exempted. So, mo to tubag, diha man din ng BPM, diha sa civil service, niingon sila i-complement lang sa ubang empleyado sa ubang opisina kanang bitaw kayong kinahanglan i-reassign ang sa tanto sa PDRMO. So far, Sir Nol, pila sa kabukro na ali sa PDRMO? Pila ka tao? Permanent na nila, sir, sa Sir Bal silang head, then duha ka sa 3 ka, di-open na position, duha ra ang na-filled up. Naka-isa ka vacant na permanent. Pero cash force, wala ko'y exact na kung ano ba sila nakabuo kong JO. From the different departments, reassign ito. Oo. Basta permanent nila, wala na siya. Ay, okay. So, question, sir, no? If ma-department head na gid ang ma-department na gid ang PDRRMO, what will happen to those mga casuals or katong dili permanent nga employees? Once ma-department na siya, doon ay positions, no? Mo yung nanganan ng stopping pattern. Once ay position, kinanglan ng departamento ha. Kung ikaw, tanaw mo position, every position doon ay qualification standard based sa civil service. Kung mo-qualify ka ng mga posisyon na, hindi mo nang applyan. Kung naakala, kung zero ka, casual ka. So it will depend to the employer, a certain casual, like if he feels that he's fit on that position, he can apply as... He can apply. Kay merit and fitness mangyapon, mangyapon na process sa civil service. Ang civil service rules and regulation, i-observe yapon na. So, tanang position, muagi yun, naa yun yung qualification standard. So, on-site eligibility kinanglanon, so proof ba, experience required, no? Kaya upat na guni, tulo ka no? Eligibility, experience, education, o kanang imong training. So magkataas ang posisyon, magkataas ang qualification standard, labi na sa training o experience ang kinanglan. Good morning, sir. Linlin sa DWC. Ako pangutana, tanang empleyado ba sa Provincial Capitol nagdawat pa og minimum wage? Sobra pa ni sa ato, sir, kay ang uban ganing taga-private mo anhilin kay mas dako pa ta o sweldo, no? Kay kani gud ang ato standardization man ni. Kani province pareha ra ni og national kay first class province man ni. So we are using the last tranche katong sa standard salary, standardization sa salary. Kuan ni sa DBM ni, no? So tanang kuan sa gobyerno nagsubay ana. So sobra yun sa minimum wage. Ang usa na ka example na sir, no? Ang katong unang kaning mga outsource nga atong gihire dinhi, pareha na sila kumpanya, pero kung ano sila i-hire sa Capitol, malipay sila kay mas taas ta kay sa minimum wage. Kung ibalhin sila og lain, pero the same company di sila mosugot, kay mas mubuk man dito ang ilahang sweldo. Okay. Diyan pa, doon ay pangutana. Follow-up. Okay. Follow-up, sir, sa SAL sa Department Heads. Sir, pwede mo makakapit. Ako nangyatang ni Ma'am Itil based sa itong suwat ni Oscar Pineda. Kaya si Ma'am Itil na nun mo distribute sa media. Ngi-comply na mo. Pira ang nakuha, sir.
PB sa provincial board. Hindi, paghatag niya sa suwat, pagkahapon na among ipasilukan niya, ingon sa mga meter, siya rin mo distribute niya sa media. Thank you, sir. Ha? Salamat, sir. Okay, i-approve na yun sa atong provincial administrator. So ilan yung na si G9 o nga ba siya access atong ako documents? Kay kising nga na to yan, katong imong paano yun yung receive ato. Katong Katong documents na katong copy. Ginay. Siya nag-receive hapon. Yung hapon. Wala yung pangatanan? Reaksyon na ito na mo na yun yun. Wala yung pangatanan? Sige. Ning tungura atong pasalamatan ng atong guest, Sir Noli Valencia, ang mga angels si Jaime, si Oyen, atong mga kauban sa IT, sa maintenance, o labi na kayo ng atong mga higala sa media. Daghang kay salamat sa inyong pagtambong ng atong sinimanang kalihukan sa Provincial Information Office, ang Kapistorya sa Kapitolyo. Mayong buntag na atong tanan. Buntag.